Akala ko si Esther. Magandang gabi, bibilisan ko lang. So itong ating aralin siguro para sa sambahayan talaga ni kapatid na Domi. Sabi nga dito, Mac 20, no? 19. 1920. Makinig ng payo, tumanggap ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Maraming katha ang puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. No? So makikita natin doon, tumanggap daw ng turo na yun sa Panginoon. Sabi nga doon sa chapter ng 7 ng 1, 17, 18, ito yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. Simulan natin doon sa 16. Sumagot nga sa kanila si Jesus, sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin, sa makapangyarihang Diyos Ama. Sabi sa 17, kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang sariling kalooban, ay makakilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ito'y nagsasalita sa ganang kanyang mula sa kanyang sarili. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng sariling kaluwalhatian. Darapat yung humanap ng kaluwalhatian niya ang nagsugo sa kanya, katulad sa ating Panginoon. Yun yung totoo. Ngayon sabi naman dito sa 2 Pedro 1:16, 1:16, 2 Pedro, kami nga hindi nagsisunod sa mga apostol na ito na iniwanan ng ating Panginoon. Kami nga ay hindi nagsisunod sa mga kathang mainam nung aming ipakilala sa inyo ang kapangyarihan ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksi na nakakita ng kanyang karangalan. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama, ito yung sabi ng nakita narinig ng mga apostol, ito ang sinisita kong anak sa inyong pakinggan. Tatalon tayo sa 19. At kami may lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan, gaya ng ilawang lumiliwanag sa dakong madilim hanggang sa pagbubukan liwayway na at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. No, yung salita yon. Sabi sa 21, hindi sa kalooban dumating ang hula. Ngayon, yung ebanghelyo naman, tumanggap naman sa kapisanan. Sa unang Tesalonica 1:5, hindi daw dumating sa kapisanan. Yung salita lamang ng ebanghelyo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at yung kapangyarihan. Sa last verse, 1 Pedro 1:10. 1 Pedro 1:10. Pansinin natin ito mga kapatid. Tungkol sa pagkaligtas na ito, nagsikap at nagsiyasat na maigi mga propeta na nagsiulat tungkol sa biyayang dadating, na siniyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahong itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila pinatotohanan ng una, ang pagbabata ni Kristo, kaluwalhati ang alili sa mga ito. Ito na, yung pinaka-importante 12. Na ipinahayag sa kanila hindi sa ganang inyong sarili, kundi sa ganang pinangasiwaan nila mga bagay na ito na ngay ibinabalita sa inyo sa pamamagitan na nagsisipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Ang mga bagay na ito ninas. So, yung kapisanan, sinugo ng Espiritu Santo para ipahayag yung katotohanan. So, dapat makinig tayo ng turo. Magandang gabi. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang galing mag-rap ni kapatid na David Chu dyan, no? Ayan po. Doon sa ating pinag-aaralan po, no? Tungkol doon sa payo. Nandun na rin na yung payo daw ng Panginoon, yun daw yung tatayo. Kaya yun dapat yung pinakikinggan natin. Naalala ko lang yung kay Moises, diba? Nung unang panahon, siya kasi yung nagbibigay ng payo doon sa Israel. Pero dahil isa lang siya, nahihirapan siya. Kaya nung naghanap siya, nung pinayuhan siya, naghanap ng katulong, ang pinapahanap sa kanya daw, bukod dito ihahanap ka sa Exodo 18:21, sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, ng mga taong mapagpatotoo, ng mga napupuot sa kasakiman, at siyang mga ilalagay mo sa kanila na magpupuno. Sa mga lilibuhin, magpupuno sa mga dadaanin, 50 at 10. Ganun siya. So, ibig sabihin, yung payo na pakikinggan natin, dahil yung sa Panginoon yung tatayo, dapat yung tao na nagpapayo din, ayon din doon sa payo ng Panginoon, na nag-aaral din ng mga salita. At isa nga doon, yung matatakotin sa Diyos, kasi sisundin niya yung yung Diyos natin. Kaya yun din yung maipapayo niya. Tama, kasi pag masamang, sabi, payo ng masama doon sa awit, di ba? Katulad nung kay Rehoboam, no, yung anak ni Salomon, hindi niya pinakinggan yung payo ng matatanda, kundi ang payo na tinignan niya, yung sa bata, masama. Kaya naging masama din yung pagkakagawa niya nung panukalang kaya nahati po yung pero kalooban din kasi yun ng Diyos. Pero sa atin,
ang lagi natin, yung marurunong na may kaalaman sa salita ng Panginoon, yun yung papakinggan natin tayo. Siguro yun ang papuri sa Diyos. Salamat sa ating kapatid. Tayo po idadako na sa ating mga haligi. O natin ang kapatid na Guillermo. Magandang gabi sa sambahayan ng ating kapatid na Domi, kapatid na Ben, sa inyong lahat, pamilya. Magandang gabi. At alam natin na laging ang salita ng Diyos ay dumadating sa inyo na siguro may layunin ng Diyos diyan kung bakit yung salita ng Diyos ay dumadating sa inyo. Kaya sabi rito sa ating pinatutuhanan dito yung payo at saka yung turo. Alam naman natin yun doon sa binasa ni kapatid na Menche kanina. Wala tayong maano kundi yung mga banal na kasulatan talaga yung talaga ang makapagtuturo, makapagsasaway. Kasi sa ang banal na kasulatan, alam niya yung mabuti at alam niya rin yung masama ng banal na kasulatan. Pag sa banal na kasulatan ka nagbase, hindi ka matututo ng masama. Maganda ang ituturo ng banal na kasulatan. Kasi pagka lumilis ka na, sasawayin ka ng banal na kasulatan eh. Sasawayin ka nito eh. Kaya itong banal na kasulatan, ito, sinasabi rito na makapagtuturo, makapagpapadunong sa atin, pero ito rin ay magsasaway sa atin kung mali ng ating ginagawa. Babasa tayo ng talata dito sa Isaiah sa 14, kasi may binabanggit dito. Pakibasa mo kapatid itong Isaiah Anong po ang verse po? 14:26 to 27. Sabi po rin sa Isaiah 14:26-27. Ito ang panukala ng aking pinanukala sa buong lupa. At ito ang kamay na inunat sa lahat ng mga bansa. Sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo at sinong bawala ng kabuluhan. At ang kaniyang kamay na nakaunat at sinong mag-uurong. Ayan. Yung panukala ng Panginoon, yun yung nakatala dito sa banal na kasulatan. Yun yung nakalagay dito. Mga panukala, yung payo sa 8 ng Kawikaan, binasa ni kapatid na Alvin kanina, yung sa Kawikaan 8, yun yung payo ng Panginoon na mananayo. Yung salita mismo na ating Panginoon. Kasi ang nagsasalita doon sa Kawikaan 8, ang ating Panginoon na ang Espiritu na ating Panginoon sa Kristo nagsasalita doon eh. Kung ating titignan yung sa Kawikaan 8, binabanggit yan. Otso ng Kawikaan. Sinasabi rito, 8:14, sa payo ay akin at ang magaling na karunungan, na kaalaman ay kaalaman. Ako'y kaunawaan. Ako'y may kapangyarihan. Pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo at ang mga mahal na tao sa makatuwid bagay lahat ng mga hukom sa lupa. Okay. Aking Niliibig sila na nagsisilbi sa akin at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. mga kayamanan. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin, oo, lumalaging mga kayamanan at katwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto, oo, kaysa dalisay na ginto, at ang pakinabang sa akin kaysa piling-pilak. Diba? Okay. Ako'y lumalakad Ako'y lumalakad sa daan ng katwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan, upang aking kapagmanahin ng pag-aari yaong nagsisilid sa akin, at upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. dito. Makita natin dito, maging doon sa mga hari, ang nag-ano rin dito yung payo rin ng Panginoon eh. Doon sa mga hari, Panginoon din, payo rin ng Panginoon. Ngayon, ang masakit lang ngayon, itong ating mga pamahalat, hindi na nakikinig sa payo
doon sila nakikinig sa payo ng kanilang mga advisor na ukol lahat sa sanlibutan ito. Ukol lahat. Kaya sumama ng sumama. Kita natin ngayon, ultimong pagpalo sa bata ay pinagbawal na, hindi na pwedeng mamalo. Samantalang nakasulat yan na huwag mong ilalayo yung pumalo sa bata. Purihin ang Panginoon. Yan mga Salamat sa ating kapatid na Julian. Masunod natin ang ating kapatid ni Troylan. Magandang gabi, Velasco family. Salamat sa bawat isa sa ating pag-aaral. Sabi rito, sa maraming kata sa puso ng tao. Sabing ganoon. Ito kasi yung dahilan kung bakit yung tao ay mapasin po natin yung pagiging matuwid niya ay napalitan ng kasamaan, kamalian dahil dito sa kata. Sabi sa aklat ng Ecclesiastes dito sa 7:29, narito ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Malinaw po yung pagkaagawa ng Diyos sa tao, matuwid. Ngunit nagsihanap sila ng maraming kata. Mas pinili ng tao yung humanap ng kata. Kaya pumasok yung kasamaan doon sa tao. Kasi sabi rin sa aklat ng Kawikaan din, dito sa 12, dito sa 20, pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakata ng kasamaan. Ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. Mapasin ninyo, yung pagdaraya ay nasa puso na kumakata ng kasamaan. Dun yung pinili ng tao kasi yung tao kasi may free will. May free will tayo eh. Kaso nga lang, mas pinili nila yung kata. At nung dumuon yung puso ng tao, nagkaroon ng kasamaan. Tingnan nyo, isa pa rito. Sabi rito sa 27, sa 11:27 ng Kawikaan. Siyang humahanap ng masikap na mabuti ay humahanap ng lingap. Ngunit siyang kumakata ng sama ay sa kanya lalagpak. Kita mo yon. Yung hindi nila na kuha na doon sa mga kata na pagdaraya o pagka mga maling gawa na makata o haka, babalik din sa iyo yun. Katulad nung nangyari doon kay Aman, di ba? No? Gumawa siya ng kata laban sa kay Marco Deo. Oh, di ba? Ang ginawa niya, yung payo nung kanyang asawa at nung mga pantas, mga kaibigan niya, ay gumawa ka ng bitayan para doon. Para daw kay Aman. Kasi si Marco Deo, hindi ito yumukod kay Aman eh. Kaya galit na galit siya rito eh. Kaya ang ginawa niya, kumata siya. Oh, sabi niya, magawa ka ng bitayan para dyan. Eh, nalugod yung hari kay Marco Deo. Kaya ang nangyari, yung ginawa niyang bitayan, ang nabitay mismo si Aman. Eh, tama yung sinabi rito na babalik sa'yo ang iyong gawa. Yung katamo na masama, sa'yo rin ang babalik. Diba? Kaya nga sabi sa aklat ng Genesis, sabing ganon, ang haka ng puso ng tao ay masama na lang palagi. Hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon. Yung isip ng tao, lagi masama na lang palagi eh. Alam niyo kung bakit? Mas marami kasi ang tao gusto lamang sa iba. Kaya maging relihiyon, politika, no? Lahat yan, nako. Ewan. Ang makikita mo lang talagang makikita mong lumalakad ng utos, yung sabing payo. Yung sinabi rin dito sa Ecclesiastes, ito yung payong tama. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabing ganun, ang katungkulan ng tao, sundin ng utos, matakot ka sa Diyos, ito ang wakas ng bagay. Sabi, pinapakita doon lahat ng bagay magwawakas. Pero yung susunod sa utos, yun yung tatayo. Kasi yun yung payo ng Diyos eh. Ang payo ng Diyos, tatayo. At ang payo niya, sundin mo yung utos, matakot ka, pagdating ng panahon, ikaw yung tatayo. Puri ng Diyos. Ganun gabi. Salamat sa ating kapatid na Troyan. Sunod natin ating kapatid na Herman.
Gandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi mga kapatid, purihin ng Panginoon. At sa buong sambahayan ni kapatid na Domi. Kapatid na Ben. Sa ating pag-aaral, pag pinag-usapan kasi natin yung salitang payo, dalawang bagay kasi yan eh. Merong tagapayo ng matuwid, merong tagapayo ng di matuwid. Tapos doon naman sa pinapayuhan, hindi rin lahat tumatanggap. Merong pinapayuhan, lalo na pag matanda. Ang hirap payuhan. No? Basahin natin. Natawa si kapatid na Ecclesiastes, sabi rito. Sabi sa Ecclesiastes 4:13, sabi rito, maigi ang dukha ang pantas na bata kaysa matanda at mangmang na hari na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa, no? Kasi merong mga hindi talaga marunong alimbawa sa mag-asawa na lang. Pagka ang madalas magpayo diyan sa mag-asawa, babae. Pero pagka yung asawang lalaki pinayuhan mo, mas marunong pa. Yung bang hindi nakikinig, aawayin pa yung asawang babae, no? May may tinamaan ba? Inahalimbawa ko lang, no? Tapos natawa tuloy na Tapos meron din, di ba? Wag na nga lang tayo lumabas sa kapisanan eh. Meron din na papayuhan ka, hindi rin tumatanggap ng payo. May mga ganung bagay. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng bagay, meron ding, yung sinabi ko kanina na meron tagapayo rin, yung masama rin nagpapayo rin. Sino to? Si Akitopel, ng kapanahunan ni Absalom. Si Akitopel nang hindi pinakinggan yung kanyang payo dahil mas matuwid yung payo ni Husay eh. Si Akitopel nagpakamatay din eh. Umuwi o sumakay sa kanyang asno ata yun, tapos nang umuwi sa bahay, nilinis niya. Pagkatapos niya linisin, nagpatiwakal din siya. No? Yung mga ganun pa yung mga hindi mabuti. Ngayon sa ating pag-aaral, marami mga bagay na maihalimbawa tayo na tagapayong mabuti. No? Alam naman natin na pag pinag-usapan natin yung salitang tagapayo, inuuri ito kung ito ay nabubuhat sa Diyos o hindi. No? Kaya maraming napapahamak dahil sa hindi pagtanggap ng payo. No? Gaya ng halimbawa, yung sa pagkata. Yung sa kata naman, sabi rito, sa aklat ng Kawikaan. Ito naman, ilang minuto ba? Sabi rito sa chapter 6. Sabi rito sa chapter 6, verse 12, tungkol sa kata, sabi rito, taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kanyang puso, siya'y laging kumakata ng kasamaan, siya'y nagasik ng pagtatalo. No? Yung nagasik ng pagtatalo, ito yung kumakata ng kasamaan, ito yung napapahamak. No? Puri ng Panginoon, magandang gabi mga kapatid. Salamat sa ating kapatid na Herman. Sunod natin ating kapatid na Dindo. Magandang gabi po, puri ng Panginoon sa buong Villarosa. Sa aking mga kapatid yan. Yung si kapatid na Edgar. Sa ating pag-aaral, no? Sabi sa Job, kunin kayo sa Job. Sa chapter 12. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan. Kanya ang payo at pagkauna. Walang duda, no? Lahat naman na banggit, kahit na medyo malayo narinig ko, ang payo ng Diyos talaga ang siyang tatayo talaga siya. Ganun pa man, mayroong pagkakataon din naman, sabi sa 12, nasa matanda ang karunungan at ang kagulangan ang unawa. Kaya nga ang pinipili, karamihan, lalo sa isang pamamahala, yung medyo
matanda na, no? Yung mga experience. Lahat ng kinukuha, no? Sa pagtatayo ng bawat panukala, kailangan may tagapayo. No? Ang pinipili diyan yung mga matatalino, mga matatanda na, mga may edad na. Ayan, kasi base sa kanilang mahabang karanasan, sila ang kinukuha. Katunayan sa bawat pamahala, presidente, may mga advisor yan eh. Bawat departamento may advisor yan. Kaya napakahalaga ng isang tagapayo. No? Yun nga lang, kung papayuhan ka, minsan pag yung naisip mo, yun ang tama, yun ang susundin mo. Pero merong mga bagay na mas mabuti. Katulad yung nangyari, yung nabanggit kanina, nung panahon nung hari siya, Rehoboam. Si Rehoboam, nung anak ni Solomon. Si Haring Solomon noon, bago siya mamatay, nagkaroon to ng kaaway Jeroboam, no? Nang umalis to sa Ehipto, ito makas papunta ng Ehipto. Tapos tayo bumalik, nangyari, nung itinatalaga ng hari itong anak ni Solomon, isa yun sa nagsabi na iminumungkahi na yung inaatang sa kanila na medyo mabigat na paglilingkod, paggagain. Ngayon, si Rehoboam na humingi ng payo doon sa matatanda, na ang sabi, gawing magaang yung paglilingkod ng mga taga-Israel. Kaya naghihimagsik yan dahil nabibigatan doon sa kanilang paglilingkod. Yun ang payo ng mga matatanda. Yung mga matatanda yun yung mga tagapayo rin ni Haring Solomon. Kumuha rin siya ng payo doon sa kabataan, yung mga kasing edad niya. Di nagkamali siya, sabihin mabigat pa yung sinabi, dinagdagan pa yung atang yung mabigat. Talagang pinabigat pa. No, kaya nangyari, doon yung kasaysayan na nahati ngayon, naghimagsik ito ngayon at naghalal ng ibang hari, no, sa Israel. Nahati na nga yan, yung mga ganun. Kaya nga pag na ipinapakita rin yung payo, yung experience ba, lalo na mahusin ng mga tagapayo matatanda nung panahong yon ni Haring Solomon. Magagaling sila talaga, hasa sila yun din, yung binanggit kanina, yung panahon ni Absalom, yung binanggit kanina ng ating kapatid, ganun din. No, na sino ba yun? si Achitopel, yun. Ito isang kasangguni ito ni Haring David. Napakahusay. Ibig sabihin sumasa kanya ang Panginoon, no? At maalala natin sa isang pangyayari, nung nagkasala si Haring Solomon, doon sa 12:11, sabi ganito ang sabi ng Panginoon sa 2 Samuel, narito ako yung magtitindig ng kasamaan laban sa iyo, na mula sa iyong sariling sambahayan, at aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata, at aking ipagbibigay sa iyong kapwa, at kayang sisipingan ang iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito. Yun ang sinabi ni Nathan. Nangyari yun ng panahon ni Absalom. Nang sinabi ni ganito, yung humingi ng payo si Absalom, ito sa 2 Samuel chapter 16:21, ito At sinabi ni Achitopel kay Absalom, sipingan mo ang mga babae na iyong ama, na kanyang iniwan na magsipag-ingat ng bahay, at mababalitaan ng buong Israel na ikaw ay makayayamot sa iyong ama, kung magkagayoy lalakas ang mga kamay ng lahat ng nasa iyo. Kaya nangyari, sinunod yun. Pero wala silang kamalay-malay, naihula na yun talaga kailangan mangyari yun. Ito, yung pangyayari yun, nangyari. At ang payo ni Achitopel na kanyang ipinayo sa mga araw na yun, gaya na kung ang isang lalaki ay nagsisiyasat sa salita ng Diyos, gayong lahat ang payo ni Achitopel kay David, gayon din kay Absalom. Kaya yung payo nito, talagang nangyayari. No, kaya nga nangamba si Haring David noon, na yung isang kaibigan niya, sinabihan niya, si Husay, na sinabi niya, nung nalaman niya itong tagapayong ito, na sumanib sa Absalom, yung kanyang kaibigan, si Husay, yun po ma'am. Sa susunod na po, magandang gabi, purihin ng Panginoon. Salamat sa ating kapatid natin to. Sunod natin ating kapatid na Oliver. Salamat kapatid na ito.
Magandang gabi sa Panginoon, sa aking mga bilas, sa Bilasco family, at sa lahat po na naman naka-online ngayon. Magandang gabi sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At magaling, si Kapatid na Arnold. Maganda po yung ating tinatalakay ng pag-aaral. Natawa ako kay David kanina kasi si David siguro si David hindi ito tumatanggap ng payo, no? Itinuturo lang si Kapatid na Ben, tsaka si Lali, ang bayan. Actually, sa lahat ito, hindi lang si Kapatid na Ben. Tama yung sinabi kanina ni Kapatid na na dino kanina, na yung ang sabi nga doon sa 2017 ng Kawikaan, ang kaibigan ng iyong magulang ay ng iyong ma, huwag mong pababayaan. Kasi yun yung nangyari doon kay Roboam. Ganun yung nangyari doon. Ngayon, sa pag-aaral natin, yung payo, di ba? Sinasabi rito. Napakahalaga nga ng payo. Ngayon, titingnan natin may sinasabi kasi dito sa 24:6 ng Kawikaan. Ganito ang sabi dyan. Sapagkat sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay, makikipagdigma ka. At sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. So, nakita natin na maigi pala yung maraming tagapayo. Di ba? Marami, sabi dito, may kaligtasan. Doon naman sinasabi sa 11:14, meron naman tayo sinasabi ganito. Sabi dito, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Ayan, kaya mabuti yung maraming advisor, no? Hindi lang yung isa papakinggan mo. Kaya nga dapat pag hihingi ka ng payo, dapat hindi lang isa. Dapat talaga hihingi ka ng pangalawang opinion, tatlong opinion para makita mo talaga yung payong may inam. Ayun nga dyan. Oo. Meron pang sabi rito, no? Sabi nga kanina ni Kapatid na Herman, tama yung sinabi niya eh. Kasi kapag ang nahingan mo ng payo, ganito mangyayari. Halimbawa, ang nahingan mo ng payo, masama. Sabi dito sa 12:5. Ang mga pag-iisip ng matuwid ay ganap. Mabuti ko ganito ang papayo sa iyo, matuwid. Okay, ito. Ngunit, ang mga payo ng masama, mandaraya. Yung delikado yun. Kapag nakuha mo ng payo, yung mandaraya, yari ka. Sigurado. Pero sa atin, bilang naturuan ng salita ng Panginoon, nagiging pantas tayo doon sa salita ng Panginoon. Meron naman salitang ganito, sabi dito pala sa 12:15. Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Ayan. Kaya dapat sa atin, wag natin itatakwil yung payo. Uri lang natin yung payo. At kung sino nagpapayo sa atin, dapat marunong ka rin. Kaya ang sinasabi natin, sinabi kanina ni Job, para ngala-ngala yung ating pakinig. Ganon din yung ating dapat marunong tayong pumili. Dyan. Ang advantage naman, nung isang taong halimbawa na matuwid ka, pantas ka, pag ito yung tinuturuan, sabi dito, sa chapter 9, verse 8, siguro last verse ko siguro to. Ay, hindi, pwede padalaw pa siguro. Sabi dito, turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ng matuwid, siya'y lalago sa pagkatuto. Kaya ang laging tuturuan natin, pantas. Kailangan nyo lagi pa mo. Ngayon sa payo, may isang pangyayari sa banal na kasulatan na ito ay kilala o nabantog noong unang panahon. Dito sa chapter 11, naalala niyo ba itong tagbong ito na kung saan yung mga tao, nung pumasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, dinubog siya ng mga tao eh. Hindi dahil doon sa gustong makita siya ng Panginoon ng mga tao, kundi dahil naroon doon sa mga bagay na ginawa yung tanda, no? Na makita si Lazaro. Sabi dito, ito yung payo ni Caiphas. Last po siguro ito. Sa 11:49, ngunit ang isa sa kanila na si Caiphas, na dakilang saserdote ng taong yaon, ay nagsabi sa kanila, kayo'y walang nalalaman anuman, kasi nagsasanggunian na sila eh. Sabi ko, yan, sumama na sa kanya yung mundo. Ano pa magagawa natin? Sumama na sa ating Panginoong Jesucristo. Ni inyong iniwawari na sa inyo'y nararapat lang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay
dahil sa bansa at hindi lamang sa mga bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Yun yung payo ni Caiaphas. Na, tama naman siya, di ba? Kasi mapahamak yung buong bansa, di ba, mamatay isang tao. Salamat. Salamat sa ating mga kapatid na haligi. Tayo pupunta na sa ating haligi na magmaminsay sa gabing ito. Mula po sa ating kapatid na Jose. Salamat. Magandang gabi sa bawat sa Purihin po, Panginoon. Sa ating sambayan ng ating kapatid na Domi Velasco. Magandang gabi. Ganun ba sa mga nakatungay sa atin sa naka-online? Magandang gabi. Sa lahat dyan, sa mga nasa labas. Nahuli, wala na masabi. Halos lahat na talata na banggit na eh. Dadagdag tayo no. Ay sa ating nalalaman no. Dito sa ating aralin sa gabi ito yung pantas nung panahon. Si Haring Solomon, siya may akda rin ito. Si Haring Solomon. Kung alamin natin, di ba? Yung kanyang mga nagawa doon sa hari no. Yung mga kawikaan niya, libo yata yun eh. Libo, no? Siya yung, yung panahon na yun, siya yung marunong nung. At, yun talaga yung hiniling niya sa Panginoon na siya'y bigyan ng karunungan, no? At, para humukom doon sa bayan ng Israel. At, bukod doon sa pagkakalugod ng Panginoon sa kanya, binigyan pa siya ng kayamanan, no? Ayun po yung naging nangyari kay Haring Solomon, no? Sa panahon yun, no? Dito sa ating aralin binabanggit, no? Ayan, no? Yan pala paalala, no? Sa linggo po yung ating banal na hapunan na. Yung kung sino pa po yung hindi ayuno, no? Ngayong gabi, pwede pang mag-ayuno para maging karapat-dapat tayong tumanggap ng katawan ni Kristo at ng dugo ni Kristo, no? Nagsisimbolo doon sa ubas at yung katawan niya nagsisimbolo ng doon sa tinapay na walang libadora. Yun po yung tatanggapin ng bawat sa araw ng linggo. Kaya kung hindi pa po nakapag-ayuno, patuloy tayong maglinis sa gabi ito. Hanggang sa dumating yung pagbabanal na punan. Para hindi tayo po tumanggap ng hatol, kundi biyaya at papala ang ating tatanggapin. Sabi sa ating aralin, ulitin ko no, sa 20, makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas, no? Yun ang ng ating ni Haring Solomon, no? Yung payo, no? Kanino bang payo? Doon sa alam po natin na yung payo, yung nanana yung payo lagi sa Panginoon niya, no? Siya talaga yung yung nasa kanya talaga yung kapangyarihan, karunungan, kaalaman, yung payo na mumula sa kanya. Binanggit na kanina to doon sa Job sa 12:13, no? Sabi rito, nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, kanya ang payo at pagkaunawa, no? Nasa Panginoon talaga yung payo. At nandito sa banal na kasulatan, no? Yung turo niya, yung kautusan. Nung panahon na yon, ng mga Israel, ang sinusunod nilang kautusan, no? Yung utos, no, na ibinigay kay Moises, no? Sabi rito sa aklat ng bakit ba ibinigay yon sa mga tao? Para makasunod dun sa Diyos, no? At pa, may mga bagay dito sa
na nababanggit dito sa 4 ng Deuteronomio sa 4:6. Simulan natin sa 5, no? Narito aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawing gayon sa gitna ng lupain na inyong paruroonan upang ariin. Si nagsasalita rito? Si Moises. Kasi pagka ng Panginoon, pagkabigay ng kautusan, si Moises talagang inutusan na siya maggagabay doon sa bansang Israel upang makalakad doon sa kanyang kalooban. Sundin yung utos upang makarating doon sa lupang ipinangako, yung yung Kanaan na binumbukalan ng gatas pulot. Halimbawa ngayon sa panahon to, yung ganun din po yung natin sunod para makarating tayo doon sa pangako ng Diyos, yung langit. Sa langit. Ayun yung hantungan ng mga tatanggap ng pangako sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Tuloy natin basa, no? Ingatan nga ninyo sa size. Ingatan nga ninyo at inyong isagawa, sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa panlangin ng mga tao. Na makakarinig ng mga palatuntunang ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan, no? Yun po yung layunin talaga ng kautusan para maging marunong ang mga tao, maging pantas, makalakad doon sa kalooban ng Panginoon. Pero alam po natin nangyari doon sa bansang Israel, di ba? Sabi dito sa aklat ng awit, no, sa 70, sabi dito. Sa 81:11 ang awit, sabi dito sa aklat ng 81:11 hanggang 12. Ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko, at hindi ako sinunod ng Israel. Sagay aking pinasunod sa pagmamatigas ng kanilang puso. Kasi laging nagkakasala yung bansa ng Israel, eh. Hindi nakinig doon sa salita ng Panginoon, doon sa payo ng Panginoon. Sagay aking pinasunod sa pagmamatigas ng kanilang puso upang sila ay makalakad sa kanilang sariling mga payo, no? Ganun nangyari sa bansang Israel, no? Yung panahon yun. Kaya yung alam po natin nangyari doon na yung mga nakarating doon sa bansang pangako na bibigay sana ng Panginoon sa Kanaan, yung mga bata ng below 20 na, at yung mga matay to sa ilang, mga nagkakasala, hindi sumusunod sa Panginoon. Yung mga matanda na hindi nakasunod sa Panginoon, laging nagsasalangsang sila. Kasi ito yung ginawa nila, sabi dito sa Jeremias sa 2:13, sabi dito, sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako ng bukal ng buhay na tubig, no? At nagsigawa sa kanilang ganang kanila ng mga balon, na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Puro talaga yung katayong nangyayari sa kanila. Medyos ng pinaglilingkuran sila. 'Di ba? Anong ginawa nila? Yung gumawa ng buyang ginto, no? At yun yung sinamba nila. Ganun po nangyari ron sa bansang Israel, kaya nagkaroon ng paghatol yung mga nagkakasala doong panahon na yun. At sa panahon to, no, ng ating Panginoon Kristo, iba na, ibinigay na yung bagong kautusan, kasi nga hindi sila rating doon sa kasagdalan, no, doon sa unang utos ng ating Diyos Ama, no. Kaya nga sa uling panahon, no, si Kristo na yung ating Panginoon, no, na dapat doon sa kanya yung susundan, no. Ito yung yung kautusan na kaya sabi sa Galatia, di ba? Yung kautusan ni Kristo, yun yung 6:1-2. Ano ba nabanggit doon? Magdalaan kayo ng mga pasanin ng isa't isa
at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Doon na tayo sa doon sa kautusan ni Kristo. Doon na tayo na sumusunod, no, sa panahon ito ng Kristyanismo. Kaya nga, pagtibayin natin yung ating yung puso, no, doon sa pananampalataya na ibinigay sa atin, no. Kaya nga, itong pag-aaral natin, no, nakaano talaga to sa na yung turo, no. Napakalaga kasi yung turo, no. Sabi nga ni doon sa Kawikaan, paborito ni Aileen, no. Hawakan mo maigpit ang turo, iyong ingatan sapagkat ito'y buhay, no. Hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay, no. Yung karunong kasi isang libutan ito, dalawang karunungan. Karunungan mula sa sanglibutan, yung pag-aaral natin dito, no, at yung karunungan ukol sa Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo, nung banggitin niya to sa aklat ng unang Tesalonica ay unang Korinto sa 2, anong sabi niya rito? Yung pagpapayag niya, yung pangangaral nila, yung mga apostol, sa 2, umpisa natin sa 2, no? Sapagkat aking pinasihang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patuto ng Espiritu at ng kapangyarihan. 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanglibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutan ito, na ang mga ito ay nangauwi sa wala, no? Yung karunungan dito sa sanglibutan, di ba? Pag nakapag-aaral ka, di ba? Pag namatay ka, nawala. Lahat yan, yung mga karangyaan, yung karangalan, nawawala yan, napupunta. Di kasiraan talaga, no, yung karunungan dito. Yung binasa kanina ni Nisi, di ba, sa 370 ng Santiago, yung karunungan nagmumula sa sanglibutan, yung mga pagkampi-kampi. Kailangan yung karunungan mula sa itaas, yung may ulitin no? Ulitin ko, sabi rito sa aklat ng ito yung karunungan dito sa sanglibutan, no? Yung pagkakampi-kampi, kung mayroong paninibugo, di ba? Umpisa natin dito sa 3 ng muna rin, sa 13 muna, 3:13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan. Yung mabuting kabuhayan pala, doon mo pala may pakikilala yung marunong ka, yung mga lakad mo na matuwid. Ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung mayroon kayong mapait na panibugo at pagkakamping-kapi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang naukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugo at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. 17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay unay-unay malinis, sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kawan at ng mabuting bunga ng walang kinaayonan, walang pagpapaimbabaw. Ito pala yung karunungan mula sa itaas, no? Yung malinis, banayad, payapa, ng kahinatnan nun. At walang walang katapusan, hindi na tatapos, no? Pagka tinaglay mo yung karunungan ng Panginoon, na mawala man langit at lupa, do. Di ba, salita niya hindi mawawala. Iyon po yung
karunungan na dapat na taglay ng isang mananampalataya sa Diyos. Ngayon, tuloy tayo dun sa ano. Kasi itong bayan ng Israel na ano to sabi sa nasira to dahil sa kawalan ng karunungan. Siyas, di ba? 4:6, no? Pinagkait ng mga namumuno yung karunungan na dapat taglay ng mananampalataya. Di ba? Yung mga Hudyo, yung mga nagtuturo, yung mga Parsyo, inano nila pinagkait nila dun sa nangangailangan ng dapat na pananampalataya, tunay na pananampalataya. Isa pa yung mga pinuna talaga nag-una rin Malawak tong ating aralin Kaso nga hindi ko lang maano yung ibang mga rito yung talata kasi naibigay na rin mga iba ulit-ulit tayo nito pagka nito. Isa pa dun sa ating aralin yung ano ba ron? Sa 20, 21 sa 21 may maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Talaga namang sa puso talaga. Ang puso ay magdaraya sa lahat ng bagay. Sabi doon sa aklat ng Jeremiah 17, di ba? 17, 13. Kasi sa puso nang gagaling mga bagay na Kaya sa atin pinapaingatan natin na yung puso natin taglayin yung kalinisan, no? Sabi ni Haring David, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. At ganun po yung ni Haring David, no? Kasi itong bayang ito ng Israel, no? Sabi ni Isaias, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Nagpapapuri sa Panginoon, di ba? Marami ngayon na mga tao ngayon na nagpapapuri sa Panginoon. Pero ang kanilang puso ay inilayo sa akin. Kasi ang tao, yung sa puso niya maraming kata, no? Hindi talaga nagsasalita na mahal ko ang Panginoon, no? Iniibig ko ang Panginoon. Pero yung yung puso niya hindi sa Panginoon. Meron pang humihigit sa Panginoon. Mga bagay dito sa atin, immaterial na bagay natin sa yung mga basura sa ating puso nandun. Yung mga tinataglay natin, yung mga tinatangkilik natin, di ba? Nandun, sa ating puso. Pero kung lubos nating iiwanan, no, yung mga bagay na yun, at yung Panginoon, yung ating talagang bibigyan ng pahalaga, lahat ng mga bagay, di ba? Kasi ang pag-ibig sa Diyos, ito pa rin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi magbigyan, no? Ganun po yung dito sa ating pag-aaral, no, yung sa puso, no, yung maraming kata. Kaya ang tao hindi makasunod ng nagdadalawa kasi yung yung puso ng tao pagka hindi mo palubos na naunawan o naalaman yung kalooban ng Panginoon, talagang yung bagay na nasa limutan ang sa'yo, iiral sa'yo. Minsan lang, yung pangalawang lang yung Panginoon. Pero yung niya, yung sa isip niya, yung sinasabi niya, yung pag niya sa Panginoon. Panginoon na nakakabagano. Kaya nga yung lakad ng tao, dapat natin talaga ihabilin sa Panginoon para maging tiyak yung ating paglakad na nasa Panginoon tayo. Puri po Panginoon, bigay mo natin kay Ay po itadako sa pagtatanong ng pagkakalinaw. Okay, nais magtanong, pakitaas lang po ang kamay mga kapatid. Tony.
Ayan, yan. Sige, para tumagal na. Meron po bang difference between payo and turo? Okay po. Ano po yung turo and payo? Payo. Ang turo, yung aktual na talagang binigay ng Panginoon na nagmumula sa banal na salatan. Yun ang turo, no? Pero, saway, payo, yung payo, no? Kung papayo ka, kasi kailangan kasi yung susunod ka rin dun sa sa turo ng Panginoon. Yun ang ipapayo mo. Hindi ka mag-ibang ibang kaisipan na 'Di ba kasi yung payo ng masama iba eh. Pero yung binanggit kanina iba yung payo ng matuwid kaysa masama. Doon nagkakaiba 'yon. Pagka masama yung payo mo, masama ang kalalabasan mo. Hindi ka magiging matuwid. Baka meron pang magbigay ng iba. Kasi yung payo, sa ikatutuwid mo rin yun eh. Kung tama, kung matuwid yung payo mo. Ano? Okay na yun? Pagkakaiba. Nasagot na, okay na? Nasagot pang tanong mo nga. Okay. Ang sabi ko kanina, na ang turuan daw po, ang pantas, paano naman ang mama? Hindi siya pwedeng turuan. Yan ang dapat turuan. But the thing is, somebody, nag-ano po kanina, na ang turuan ng pantas, kasi makikinig siya. How about ng mangmang? Di, kawawa naman mangmang, lalo siya naging mangmang kasi walang nagtuturo. Kasi ang nakalagay doon, turuan mong pantas at siya'y magiging pantas na. Opo. Turuan mong hindi kayo pagtatanim. Ganun ang doon eh. Makikinig siya. Makikinig. Pantas, marunong. Hindi mo siya. Kahit mangmang na siya, hindi mo siya. Tuturuan. Oo, siya nga dapat turuan eh. Oo. Pero yung kanina po, na may nagsabi po na turuan ang pantas. At siya'y magiging pantas pa. Lalo pa. Yeah. Kasi because tumatanggap siya ng turo. Yeah. Yung mangmang, Ang tanong ko po, paano naman ang mangmang? hindi tumatanggap ng turo. Pagka nagtanggap siya ng turo, Mangmang hindi na po siya pwede turuan. Turuan mo siya ng turuan, hindi siya. Magagaling kayo. lilipak Kasi ang isip niya, mas marunong siya eh. Ganun ang isipan niya. Ito pa. Basahin ko kapatid ha. Meron pa siya tama basahin ko kapatid. Tagamit ko lang muna yung kapatid ha. Sabi dito sa Kawikaan chapter 18 verse 2, ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa. Kahit anong salita mo sa kanya, hindi nakikinig. Oh, yung ganun yan eh. Kundi, maihayag lamang ang kanyang puso. Kung ano yung nasa kanya, karunungan nasa kanya, yun lang yung lagi kanya. Pero yung salita na galing sa'yo, hindi niya parang palulusin lang si tenga yung gano'n. O si Ellen naman, Ellen. Hindi ba Manoy na ang pantas ang galing siya sa mangmang? Hindi ba, ano ko lang na, katulad sa atin po, hindi ba bago po tayo naging nakakilala, naging mangmang tayo? Yun po yung pantas, hindi ba nanggaling po siya na sa mangmang muna bago nagpantas? Hindi, nauna yung mangmang. kaya na tayo naman, mangmang tayo dun sa salita ng Diyos, Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Pero nung maturuan tayo, naging marunong tayo sa kalooban ng Panginoon, yung kautusan niya. Hindi tayo naging, tulad ng mangmang na ayaw makinig dun sa turo, sa utos, sa
turo ng Panginoon. Kaya sila yung namamalagi doon sa pagkamangmang. Pag hindi nila inalis yun sa turo, sa aral ng Diyos. Pagka namalagi sila ron, namamalagi siyang mangmang pa rin. Oh. Sige. Kung ang mangmang nakikinig lang ng salita ng Diyos o kaya payo, magiging pantas din siya. Kasi kagaya na sinabi mo kanina, doon siya nagiging pantas. Kasi yung salita ng Diyos, yun yung nagpapapantas talaga. Sabi nga dito sa Kawikaan, ay sa awit, dito sa chapter 19, verse 7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli sa kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Yung patutuo ng Panginoon. Ano yung patutuo ng Panginoon? Sinasabi nga rin sa 119 yan, sabi dito, 119:24, ang mga patutuo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Kaya nga yung patutuo ng Panginoon, yun yung tagapayo. At kung papakinggan nyo nung taong mangmang, magiging pantas siya. Kasi may sinasabi pang ganito. Saan ba yun? May sinasabi pang ganito sa awit eh. Sabi dito. Sa 119 pa rin, 130. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag. Kasi kapag pinakinggan mo yung salita ng Panginoon, magiging maliwanag yung yung kaisipan mo. Nagbibigay ng unawa sa walang muwang. O, di ba? Yung salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng liwanag eh. Kaya pag pinakinggan ng mangmang yun, tinanggap niya, magiging pantas siya. O, di ba? Wala siyang pag-asa. Sabi, turuan yung mga para magiging pantas siya. Okay po. Okay na po. Okay na po. Opo. Opo. Lang siguro may dagdag. Ha? Tuloy na? Wala na ring oras, di ba? Kunti na lang. Kasi itong yung turo dapat talaga natin. Tama yung mga pahayag kanina yung salita ng Diyos ito si Haring Solomon talaga siya may mga nito eh. Sabi rito para maging marunong, sabi rito. Yung takot talaga, una matakot ka talaga sa Panginoon. Sabi rito sa 1:7 ng Kawikaan, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Hinahamak niya yung turo, kaya hindi sa kanya pumasok yung kaalaman. Pero pagka tinanggap niya yung salita, na may sa kalooban niya, magkakaroon siya ng karunungan, kaalaman sa Panginoon. Sabi pa rin dito sa itong aklat na to, sabi dito sa 2 ng Kawikaan, anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na anupat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. O kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pangunawa. Kung iyong hanapin siya, kasi yung paghahanap parang parang kayamanan niya na hinahanap Ganun din po sa kaalaman ng Panginoon. Kung iyong hanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang nagtago, kung magkagawin iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman sa Diyos. Ang Diyos nagbigay po ng kaalaman sa kanyang kinaluluguran. Sabi dun sa Ecclesiastes 1:26, Sa natin. Pero dun sa mga ayaw talaga ng sa Panginoon, rin? Wala nang gusto.
1:26 sabi rito. At 2:26. Sapagkat ang tao na kinalulugan niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan, ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam na magpisan at magbuntun upang may bigay sa kanya na kinalulugan ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauwi sa wala.